Hello, welcome back, my students. So ito yung ating second part for this ethics lecture series, no? So yung unang part, no, diniscuss natin yung mga introduction to ethics, yung mga basic concepts, definitions and principles, no? So kung naalala niyo doon sa lecture natin, nabanggit ko sa branches of ethics, yung tinatawag ng meta-ethics, di ba? Yung nag-aaral sa mga foundational issues about morality, no? So, ngayon, tutungo tayo sa sinabi ko yung isa sa mga major debates in meta-ethics whether morality is objective or relative, no? So, ngayon, ang i-discuss muna natin yung isang side which is moral relativism, no? Pero sa ngayon, yung lecture series na to ay hahatiin ko into two parts. So yung una is ito ngayon, ang focus niya ay moral subjectivism, no? So mamaya ipapaliwanag din natin yung mga kahulugan ng mga terms na yan. Kasi dalawa yan, subjectivism at saka conventionalism. So ngayon ay subjectivism yung magiging focus natin, no? So syempre, para malinaw sa lahat, ano bang ibig sabihin natin ng moral relativism, no? So nakalagay diyan, is a meta-ethical theory which asserts that morality is relative on the subject. So yung subject dito is pwedeng lipunan or pwedeng individual, no? So kapag morality is relative to the individual, yun yung moral subjectivism, no? Kapag ang morality naman is relative to society, yun yung moral conventionalism, no? So kung titignan natin, yung moral subjectivism, no, nagsasabi sila na yung disagreements about morality para raw siyang disagreements about taste, no? So halimbawa, pagkain, di ba, disagreement of taste. Halimbawa, may mga taong mahilig sa okra, di ba? Katulad ko, mahilig ako sa okra. Pero meron ding mga tao na ayaw nila ng okra, di ba? Diring-diri sila sa okra. So, ngayon, kung ako ay gustong-gusto ko yung okra at sila ayaw nila ng okra, wala akong magagawa sa mundo para makumbinsi sila na masarap ang okra. Di ba? At sila naman, wala rin silang magagawa para kumbinsin ako na hindi masarap yung okra. Di ba? So, yung disagreement namin is about taste. So, yan yung mga disagreements na kailangan mo lang tanggapin na hindi mo talaga lahat makukumbinsi. Di ba? Pero pag sinabi natin disagreement of taste, hindi lang naman yung tumutukoy sa panlasa. So, pwede rin halimbawa, sa music, di ba? May mga taong mahilig sa rap, di ba? Katulad ko, isa sa mga gusto kong genre ng music ay rap. More on Eminem music, not so much dito sa mga sa local, no? Hindi ko sasabihin yung dahilan, no? Baka mamaya sabi nyo, si Sir, grabe naman si Sir, hindi niya sinusuportahan ng local, di ba? Pero iba yung dahilan ko, no? It's not about local or international. Anyway, so ako, hilig ko yung rap, maliban doon, hilig ko rin yung country music. Pero sa iba, ayaw nila ng ganong music, di ba? So, disagreement of taste din yun, di ba? Hindi ko kayang ipaliwanag yung pagkagusto ko sa rap or pagkagusto ko sa country music. 'Di ba? Ganon din yun sila. Okay? So sabi ng mga moral subjectivist, moral relativist, parang ganon daw yung disagreements natin about morality. So, tingnan natin ano ba yung mga argumentong binibigay for moral subjectivism. Okay? So ulitin natin, moral subjectivism, morality is relative to the individual. Okay? So ibig sabihin nun, kung para sa akin yung isang bagay ay mali, kung para sa iyo ay tama, relative. Pwedeng tama sa akin, mali sa iyo, tama sa iyo, mali sa akin. Okay? Nakadepende lang sa tao, no? So mayroong tatlong argumentong binibigay in favor of moral subjectivism. So tingnan natin yung una, yung tinatawag na argument from moral disagreements, no? So ito, nagsisimula ito from the fact that people disagree about morality. No? Since time immemorial, panahon pa nila Plato, panahon pa nila Aristotle, more than 200 years before Christ came, ang mga tao nagtatalo na about morality, di ba? Moral ba ang death penalty, di ba? Is it okay to abort
the child of a raped woman, di ba? Hanggang ngayon, yung mga debate na nangyari na 100 years ago, pinagdidebatehan na yan, yung death penalty, di ba? Yung euthanasia, yung white lies, di ba? Hanggang ngayon pinagdidebatehan pa rin, di ba? So ang sabi ng mga moral subjectivists, sabi nila, tingnan natin, bakit ganon? Pagdating sa morality, when people disagree, parang walang nangyayaring resolution. Di ba? Kung titingnan natin sa ibang aspeto ng buhay where we disagree, there is often always a resolution. Di ba? So, halimbawa, disagreement about science. Di ba? Ngayon, when scientists disagree, no? Maaaring matagal ng panahon bago magkakaroon ng resolution, di ba? Pero at some point, there is a way to resolve the issue, di ba? So halimbawa, sa case ng di ba, yung sa case ni Einstein, di ba? Theory of relativity, no? So meron siyang in-overhaul na naunang scientific theory. Nakalimutan ko na, no? Kasi hindi naman to science, pero just as an example, nagkaroon ng resolution during that time. Diba? Kasi yung evidence nag-accumulate hanggang sa na-establish na yung theory ni Einstein. Diba? Tapos, may bagong theory na naman na lumabas, yung quantum theory, ganun din yun. Diba? May disagreement, pero may resolution na dumarating. Pero sabi ng mga moral subjectivist, pagdating sa morality, hindi ganun ang nangyayari. Diba? Bakit hanggang ngayon ang tao nagtatalo pa rin regarding death penalty? Diba? Bakit nagtatalo pa rin regarding euthanasia? Diba? So bakit ganun? So ang tanging lang nila doon, ang tanging explanation nila, sabi na the best explanation kung bakit wala tayong nakikitang resolution regarding morality is because morality is relative to the individual. Kumbaga parang expression lang siya ng individual desires. Diba? Kaya wala talaga mangyayaring resolution kasi nakakadepende lang siya sa gusto ng individual eh. Diba? Yun yung argument from moral disagreement. Punta naman tayo sa second argument, yung tinatawag na argument from queerness. No? Itong argument na to, ito ay pinauso ni philosopher J.L. Mackie, no? In his book Inventing Right and Wrong. No? So yan, nakalagay yung quote niya dyan. If there were objective values, then they would be entities or qualities or relations of a very strange sort, utterly different from anything else in the universe. No? Sabi ni J.L. Mackie, kung ang morality, mga moral facts ay real, if moral facts are real, di ba? Napaka-weird nila mag-exist. Di ba? Kasi you cannot find wrongness in this material physical world. Di ba? Yung kwento diyan ng isang philosopher, no? Halimbawa, merong alien, di ba? Na bumaba sa lupa. Tapos naging kaibigan mo yung alien. Tapos inilangan ng alien, di ba? Tapos tinuro mo siya sa Palawan. Sabi mo ito Bakersfield, Mitras, di ba? Ngayon, habang tinuturo mo siya, nakita ka ng isang babae na hino-hold up ng hold upper. Diba? Tapos sabi mo sa kaibigan mong alien, saglit lang, bago ko tapusin yung tour ko, pigilan muna natin yung lalaki kasi nang hold up siya. Diba? Tanong ng alien, bakit natin pipigilan? Sabi mo, kasi mali yung ginagawa niya eh. Mali yun, hindi yun tama. Diba? Sumagot ngayon yung alien, sabi niya, saglit lang. Nakita ko yung hold-upan. Okay, nakita ko yung dalawang tao, yung hold-upper at saka yung biktima. Nakita ko yung kutsilyo. Pero hindi ko nakita doon yung wrongness. Diba? Saan mo nakita yung wrongness? Doon sa act. Diba? Kasi kung titignan mo lang yung sitwasyon, just by describing the situation, wala kang mahuhukay na wrongness doon eh. Diba? So where does the wrongness reside? Sabi ng alien. So yun yung point ni J.L. Mackie. If morality is objective, diba?
its existence would be queer, 'di ba? It would be weird, 'di ba? Kakaiba siya. Hindi mo siya mai-explain. So sinasabi niya ng mga moral subjectivist, kung ganun 'yun, kung ganun nga, di baka nga naman talagang morality is subjective, 'di ba? Kasi if morality is objective and its existence is something that we cannot adequately explain, hindi natin kayang bigyan ng matinong paliwanag, baka naman kasi nga ang morality is subjective, di ba? Yun lang yung tanging option, sabi ng mga moral subjectivist. Okay? And pangatlo, argument from the relativity of truth. So itong argument na to, nagsisimula to sa madalas postmodern slogan na nagsasabing there is no objective truth. 'Di ba? Kasi ang ano nila diyan is during the enlightenment, 'di ba, ang view doon, mayroong objective truth, 'di ba? There is an objective reality. Pero sabi ng mga postmodernists, nag-fail yung mga enlightenment thinkers mapatunayan na mayroong ganung bagay. Kasi sabi nila, kung mayroong objective truth, mayroong objective morality, bakit nagkakagulo pa rin ang mga tao? Diba? Bakit hindi pa rin magkaisa ang mga tao? Diba? So, ang naging conclusion nila, naman kasi nga there is no objective truth. Siyempre, it follows if there is no objective truth, then there is no objective morality. Diba? And all truth is relative. Yun yung argument ng moral subjectivist. So kung all truth is relative, baka naman morality is also relative to the individual. Diba? Yun. Okay. Ngayon, siyempre, yun yung tatlong argumento. No? Hindi ko alam kung nakumbinsi kayo sa argumento na yun, pero tignan natin kung paanong pwedeng sagutin yung mga arguments na to ng moral subjectivist. Tignan natin halimbawa sa moral disagreements. No? Sabi nila, kapag may disagreement, baka nga naman kasi walang resolution, baka nga naman kasi walang katotohanan, walang objective truth, di ba? Pero kung titignan natin, yung mga disagreements, hindi lahat may objective truth. Yung mga disagreements, hindi lahat walang objective truth. Actually, when we disagree, ang assumption natin doon, we would like to convince the other person of the truth of our position. Diba? Yun yung assumption doon. At ngayon, kung titingnan natin yung iba't ibang uri ng disagreement, kung titingnan natin yung detalye, makikita natin na there is a way to resolve certain moral disagreements. No? Halimbawa, tingnan natin yung factual disagreements about morality. So, halimbawa, ang issue ay death penalty. No? So, merong mga pro-death penalty. No? Ang argument nila ay death penalty deters crime. Okay? Pag may death penalty, bumababa ang krimen. Ito naman mga anti-death penalty. Sabi nila, no, death penalty does not deter crimes. Okay? So, kung titignan natin, yung nature ng disagreement ng dalawang side na to is factual. No? So, bakit factual? Kasi, you can resolve the disagreement by searching for the relevant facts and information. Yeah? So, ang gagawin mo lang, kunyari, gusto mong i-resolve itong debate between pro-death penalty and anti-death penalty. Tignan natin ang statistics. Di ba? Nung naipasa yung death penalty sa Pilipinas, bumababa yung crime. Di ba? At nung tinanggal yung death penalty sa Pilipinas, tumaas ba yung crime? So, mayroong factual. There is a certain definite and reliable way to resolve factual disagreements, no? So actually ito sa iba't ibang uri ng mga disagreements about morality, ito yung pinakamadaling i-resolve, factual disagreement, no? Pangalawa, meaning disagreements. So ito naman, ang disagreement nakaugat siya sa kung paano natin iniintindi yung mga relevant terms. No, nagkakaiba sila sa pakahulugan ng isang termino, no? So halimbawa, in the case of marriage, di ba? Yan, malalim na debate, di ba? So merong mga they stick to the concept of marriage as only heterosexual marriage, di ba? Marriage between a man and a woman, di ba? Meron naman nagsasabi yung mga ngayon sa homosexual marriage na no, love is love, di ba? Na
bakit ililimit mo lang sa dalawang tao na opposite sex, di ba? So they disagree about what the meaning of marriage is, di ba? What the real meaning of marriage is, di ba? Sabi ng isa, ang meaning ng marriage is only between a man and a woman. Sabi ng isa, hindi. It's between couple who are in love with each other, no? So tingnan natin yung side. Dito sa heterosexual marriage, diba? Ang sinasabi nila, marriage has always been defined as something connected to the capacity to create and perpetuate a family, no? So madali doon tignan, hindi lang sila nagre-rely doon sa tradition. Hindi nila sinasabi na this has always been the definition of marriage. Although that is true, di ba? It has that has been always the definition of of marriage, na it's between a man and a woman for the creation and perpetuation of the family, di ba? Yun yung kanilang argument. Yun yung kanilang definition ng marriage, yung meaning nila ng marriage. Pero sinasabi ng mga pro homosexual marriage, no. Love should be the only criteria for what counts as marriage, no? So, nagkakatulo sila sa meaning, no? Kung titignan natin, hindi factual, kundi meaning, di ba? Ano ba talaga ang dapat pakahulugan ng marriage, no? Ngayon, paano natin i-resolve? Paano pwedeng ma-resolve yung ganitong issue? Okay? Paano? We determine the internal consistency of the given meaning, di ba? Yung proposed meaning, according to its necessary and sufficient condition. Yeah? So, titignan natin. Pag tinignan natin yung pakahulugan ng term na ito sa ganitong side, internally consistent ba ito according to its necessary and sufficient condition? Di ba? Kasi, kung titignan natin, halimbawa, sa heterosexual marriage, ano yung mga binibigay doon na necessary and sufficient conditions, yeah? So siyempre ang necessary yung binibigay nila, necessary condition, it should be only between two people and they are both opposite sex, and because they are both opposite sex, they have the capacity to bear a child, di ba? Yun yung necessary condition. Okay? Sa homosexual marriage naman, ang view nila is yung necessary condition lang na pinopropose nila doon is as long as people are in love. Diba? Slogan nila dyan is love is love. Diba? So i-analyze natin. Ano ang internally consistent sa dalawa? Diba? Halimbawa, sa case ng heterosexual marriage, sabi nila, sasabihin ng mga critics, sasabihin nila, paano kung yung mag-asawa na yun, lalaki, babae, hindi magkaanak? Kasi ang sinasabi mong condition doon, create and perpetuate a family. Hindi sila ngayon magkaanak. Diba? Ibig sabihin ba nun, hindi na consummate, ang gandang word hindi na consummate yung marriage? Well, technically, yes. Hindi yun na consummate. Ang consummation ng marriage, nangyari kapag nagkaroon sila ng anak. Diba? Okay. So, ngayon, kaya titignan natin dito, ang sinabi ng mga pro-heterosexual marriage is the capacity, the natural capacity. Diba? Ang lalaki at babae, they have the natural capacity to bear a child. Diba? Ibig sabihin, nasa structure ng katawan yon ng tao. Okay? Ngayon, kung sakaling hindi sila magkaanak, hindi yon inherent sa kanila, kundi merong something is dysfunctional, di ba? Something is not functioning. Pero yung kanilang natural capacity, nandun pa rin yun. Di ba? Halimbawa, ngayon, kung titignan naman natin dito sa pro-homosexual marriage, di ba sinasabi nila na love is the only criteria, love is love. Okay? So, ang pwede namang ibato dyan ng mga critics sa kanila, sasabihin, okay, sabi nyo, love is love. Love is the only criteria. Love is the only necessary condition. Pero, why should it be limited only between two persons of the same sex? Di ba?
Bakit nga naman? Anong dahilan mo? Why is it necessary na dalawang tao lang ang involved? Di ba? Paano yung mga polygamous, yung mga polyamorous, di ba? Gusto na nila ako. Kunyari, ako si Mr. X. Gusto ko 5 yung asawa ko. Di ba? At yung 5 babae naman na yon, gusto rin naman nila akong maging asawa. Example lang, ha? Huwag nyo kayo susumbong. Joke na, example lang yun. So, halimbawa, ako, gusto ko 5 yung asawa ko. At okay din naman sila magpakasal sa aking 5. Di ba? So, bakit ililimit yung definition na yun sa 2 lang? Ayun, di ba? So, medyo problematic yun. Parang lumalabas doon, there is no reason why it should be the only necessary condition. Di ba? Paano halimbawa, sabi mo 2 lang. Okay. Ngayon, ang assumption dito is 2 tao. Okay, ito medyo medyo sensitive, pero we have to introduce this argument kasi when you delve into the debate between what marriage is, lumalabas yung mga ganitong argumento, di ba? So para maging familiar na rin kayo. So halimbawa, sabi nyo 2 tao, di ba? Kinwestiyon natin yun. Bakit 2 lang? Sabi mo labis-lab eh. Kung mahal ko yung 5, mahal din nila ako, di ba? Labis-lab. So bakit ililimit mo lang sa 2? At sabi doon sa definition din 2 tao. Di ba? Bakit ililimit mo rin sa species lang ng tao? O yan, di ba? Paano kung gusto magpakasal niya sa aso? Diba? Mahal na mahal niya yung aso niya, gusto niya magpakasal sa aso. There's nothing sexual, kasal lang sila. Di ba? Bakit mo pipigilan yon? Di ba? So, parang lumalabas doon na there is something internally inconsistent when you use love solely as the criterion. Di ba? Ayun. So, yun yung mga bagay na, ito yung mga argumentong umiikot between the debate about marriage. Ngayon, siguro sabihin nila, bias si Sir, bias siya sa heterosexual marriage. So, siguro sabihin natin bias ako, but when you think about it, kung sinusuri natin yung internal consistency, yun yung gusto kong makita ninyo doon. If you see that there is something wrong with my argument, di ba? Or you see that I am misrepresenting the view of the other side, di ba? Pwede niyong punayin sa akin yun. Pero ang pinapakita ko dito sa inyo, alin ba sa 2 pakahulugan ng marriage ang mas internally consistent? Yun, di ba? Okay. Proceed naman tayo sa pangatlo. Ngayon, itong pangatlong uri ng disagreements, ito yung pinakamahirap i-resolve sa lahat, no? Tinatawag na value disagreements, no? Nagkakatalo sila kung ano yung mas mahalaga, no? Ngayon, kapag meron tayong experience of moral dilemma, madalas it's a debate about what is more valuable, di ba? Karamihan naman sa atin, gusto natin maging mabuti tayong tao. So pag nakakaharap tayo ng dilemma, moral dilemma, madalas yan ay between 2 good things, di ba? Or being forced to do either 2 of the evil things. May mga ganong pagkakataon din. So halimbawa ito, abortion naman ang issue, abortion, no? Merong pro-abortion, sa kabila, meron namang pro-life na tinatawag. So halimbawa yung pro-abortion side, ang sinasabi nila, no, the convenience of the mother is more valuable than the life of the baby, no? Ngayon sa kultura natin sa Pilipino, yan, it's a good thing na illegal pa dito ang abortion, although some people are already pushing it to be legal, no? Tsaka tabu pa rin yung abortion dito, di ba? Which for me is a good thing. Pero kung titignan natin, halimbawa, kung familiar kayo sa ibang bansa, lalo kunyari sa Amerika, wherein abortion is legal, di ba? Minsan makakarinig ka doon, sabi nila, yung, di ba, yung sa Hollywood, nasabi niya, I am grateful to exercise my choice and now I have this very successful career. Di ba? Nakalimutan ko sinong artistang babae nagsabi nun. Pero yung sinasabi niya na I am grateful to have done my choice. Yung sinasabi niya doon na choice, the choice to abort, no? So parang lumalabas doon na
yung yung ah, yung need mo to be successful is more valuable than the life of your baby. Kunyari yun ang pananaw niya, di ba? Pro-abortion. Sa pro-life, sabi na no. The life of the baby is more valuable than the convenience of the mother. Di ba? Mas mahalaga yung buhay ng anak, buhay ng bata, kaysa sa convenience ng nanay. O ngayon, tingnan natin, paano mariresolve yung ganitong issue? Di ba? Kung isipin mo, ang hirap. Kung talagang naka-angkla na yung isip niya na mas matimbang yung convenience niya kaysa doon sa kanyang anak, tapos sa iba isa naman, mas matimbang yung anak kaysa sa convenience ng nanay, paano nila makukumbinsi yung isa't isa ng side nila? Di ba? So yun ang mahirap. When the debate is about value, parang mahirap na yun. Parang there is no way to resolve. Kaya sabi ko nga dyan, there is not yet a definitive way that has been discovered to settle this kind of dispute. Diba? Imagine kung pro-life ka, tapos you are trying to convince yung side ng pro-abortion. Diba? Paano mo nga naman sila makakonvince? Nakita nilang mas mahalaga yung convenience kaysa sa buhay. Parang hirap, diba? Kaya nga madalas na sinasabi ko dyan is when the disagreement is about value at yung side ko, yung value, yung pinaninindigan ko na side ko na sa tingin ko ay mas valuable, wala nang debate doon, di ba? Parang I am hoping na makikita mo yung katotohanan sa side ko, pero there is no way for me to convince you, di ba? So halimbawa hypothetical, di ba? Hypothetical sa case halimbawa mayroong isang grupo ng mga tao, di ba? Na namulat sila at hindi nila makita yung halaga ng buhay ng tao except them. Okay? Siguro pwede natin isama dyan yung mga psychopathic people, di ba? So yung view nila, they cannot see the inherent value of another human beings other than themselves, di ba? Tapos syempre tayo mga normal na mga tao, ng mga dissenting tao, we can see the value of human beings, di ba? So imagine mo, kung magdi-debate kayo regarding the preciousness of human life, di ba? There is no way yung mga pro human life, there is no way to convince the other side, di ba? Kung yung talagang pinaniniwalaan nila. Kaya ang magiging labanan na lang talaga diyan sa legal, di ba? Na we are hoping na yung batas iaayon doon sa value na meron tayo, di ba? Pero parang other than that, ang hirap makahanap ng paraan, di ba? All we can do is hope na makikita nila na human life has inherent value. Okay. Ayun. Okay, so kung babalikan natin, again, ang sagot sa argument for moral disagreement is, kung titignan natin yung mga disagreements about morality, there are certain ways to resolve them, di ba? At kung dumako man tayo sa value disagreement, walang nakikitang definitive way, di ba? Pero that does not mean that it is ultimately irresolvable. Okay, punta tayo sa pangalawang argumento, yung kaninang kay J.L. Mackie, di ba? Nasabi niya, if morality is objective, it would be weird, di ba? Kasi nga parang yung alien, di ba? Hindi niya makita yung wrongness ng hold-upan. Sabi, I cannot see, di ba? Kahit gumamit pa siya ng mga high-tech na microscope, di ba? Tinignan niya yung mga cells, tinignan niya yung mga nerves doon ng hold-upper at saka ng biktima. Hindi niya makita daw yung wrongness, di ba? So, siyempre, ang tanong natin diyan, if something is not amenable to the senses, di ba? If something is not empirical, does it follow it does not exist? Siyempre hindi, di ba? So, halimbawa, tingnan na lang natin yung nature ng numbers, di ba? Halimbawa yung number 5. Okay? Mag-isip kayo ng number na malapit sa puso nyo, di ba? So, kayo na mag-isip nun, di ba? Yung mga monthsary, anniversary, yan, ganyan. Di ba? Nature of numbers. So, halimbawa, number 5. Makikita nyo sa screen ngayon, makikita nyo, may 5 symbols dyan ng 5. Di ba? Arabic, Roman numerals, tapos 5 na naka-in words, di ba? Ngayon, yung nakikita nyo sa screen, it is just a symbol
of the number 5. But it is not number 5. Okay? Di ba? Kasi if it's the number 5, hindi naman na, kung yan ang number 5, lahat ng 5 sa buong mundo, nawala. Di ba? No, it's just a symbolism. Di ba? Symbol lang natin yan. Okay? So, ano ibig sabihin nun? That numbers are not physical entities that have mass. Di ba? Hindi yan parang yung mga archaeologists, mababalita mo, sasabihin, nagbabagang balita. Di ba? Mga archaeologists, natagpuan ang numero 5 in Africa. Di ba? Nakita daw nila yung number 5 sa Africa. Di ba? Walang ganun. Kahit na paikot-ikutin mo pa itong Earth, yung buong universo, you will not see the number 5. Di ba? Because the number 5 is not physical. Di ba? Pero syempre, we know they are real. And they are not mere inventions of the mind. Di ba? Hindi lang siya inimbento ng tao. Siya ay na-discover ng tao. Di ba? Kasi kung inimbento lang yan, pwede yang baguhin. Di ba? Ay, hindi mo naman pwedeng baguhin. If 2 plus 2 is 4, hindi mo pwedeng baguhin yun. Di ba? Hindi ka pwedeng mag-invento. Sabihin mo, no, ma'am, 2 plus 2 is 6. Di ba? So, perfect ka lagi ngayon sa math. Di ba? Hindi naman pwedeng ganun. Okay? So, kung titignan natin, numbers are real. They are non-physical but they exist. Diba? So, questionable agad yung premise doon ni J.L. Mackie. Ngayon, tingnan natin pa isang example. Halimbawa, nature of consciousness. Of your own consciousness. Diba? Ang kung titignan natin, very mysterious. Ang ating consciousness, very intimate. Diba? Very accessible to us. Diba? You cannot doubt that you are conscious. Di ba? Pero kung isipin natin, ang may access lang sa consciousness natin, tayo lang. Di ba? Tayo lang ang may access sa consciousness natin. So, ngayon, sa mga oras na to, kung umabot ka pa dito sa part na ito, at hindi ka pa nag-stop or hindi pa naubos yung data mo, di ba? Hindi ko alam kung anong pumapasok sa isip mo. Di ba? Kung tayo ngayon ay naka face-to-face class, di ba? Nakaharap ka sa akin, mukha kang nakikinig sa akin, pero ultimately, hindi ko alam kung anong laman ng consciousness mo. Diba? Malay ko ba kung iniisip mo kung magpaparang ka na ba? Diba? Kasi mag-e-end na yung season. Diba? Or manunod ka ng basketball, NBA, sino na bang nanalo? Nanalo ba yung Lakers? Diba? O kaya, ano kaya mangyari sa ABS-CBN? Ang ganda-ganda pa naman ng mga show nila, babalik pa ba yung mga shows nila? So, yung mga bagay na yun, tumatakbo sa isip mo, walang sino man ang may access doon. Yeah? Ikaw lang ang may access doon sa contents ng consciousness mo. So, ibig sabihin nun, yung mga scientists, di ba? Kunyari, i-abduct ka ng mga scientists. Di ba? Daling ka nila sa laboratorio nila. Tapos buksan nila yung brain mo, yung head mo pala. Buksan nila yung head mo. Tapos nakita doon yung brain mo. Di ba? Parang nandyan sa screen. No? Hindi nila pa rin makikita kung ano yung laman ng iniisip mo. Diba? Kung merong X-ray vision somewhere in the future na kung saan makikita mo na yung brain ng isang tao, makikita mo yung brain. Okay? Makikita mo yung brain activities. Diba? Umiilaw yan eh. Pag may ilaw, pag umo-orange yan, ibig sabihin may brain activity. Pero hindi pa rin makikita ng mga scientists, mga neurologists kung ano yung laman ng brain mo na yun. Diba? Kasi yung consciousness mo is not physical. Your brain is physical, but your consciousness is not physical. So, anong point dun? Diba? Na just because something is not physical does not mean it's not real. Diba? Kasi yun, malinaw na malinaw eh. We cannot doubt that we are conscious. Diba? So, yun. Diba? So, ibig sabihin, doubtful yung premise ni J.L. Mackie na sinasabi niya, morality is objective. It is weird because it cannot be accessed in the physical world, di ba? Kaya nga itong question about consciousness, tanong din yan ng mga philosophers eh, di ba? Parang sabi nila, nga naman, if there is no God, if there is no non-physical world outside of the physical world, di ba? Paano mo na mai-explain yung consciousness? Di ba? Yun yung pinaka mind-blowing dun eh, di ba? Parang oo nga, no? If everything is physical, diba? Sa evolution, everything is physical. Paano nag-arise itong human consciousness?
just purely by the physical brain. Paano bigla nagkaroon ng human consciousness, no? So hanggang ngayon tanong pa rin yan, at may mga ibang nagsasabi na yan ay tanong na hindi na masasagot kailanman, di ba? It will always be a mystery. Ayun. So, makita natin doubtful yung premise ni J.L. Mackie, therefore doubtful din yung kanyang conclusion, di ba? Na morality must be subjective, kasi if morality is objective, then it would be queer, it would be weird in the natural world, no? Okay, so finally, punta tayo dito sa pangatlong argument for moral subjectivism, yung argument for the relativity, based on the relativity of truth, di ba? So, sabi ng mga postmodernists, sabi nila, there is no objective truth, di ba? Truth is relative, di ba? Yan yung mga phrase na marinig, yung mga, that may be true for you, but not for me. Di ba? Yung mga ganon, di ba? Pag may narinig kang ganon na teacher, sabi, there is no objective truth. Di ba? Parang ang lalim, wow! Di ba? Parang all this time, akala ko may katotohanan, di ba? Mula kinder ka pa lang, tinuturuan ka ng katotohanan ng mga teacher mo. Akala mo katotohanan yun. Yun pala sasabihin, there is no objective truth. Ang katotohanan relative lang sa'yo. Diba? Yun sinasabi ng mga postmodernists. Ngayon, tunog siyang malalim, pero kung isipin mo, is it consistent? No? So, paano natin sasagutin yan? Nakalagay dyan, by using their claim to argue against them. So, gagamitin mo yung sarili na lang standard para ipakita na inconsistent yung claim nila. Okay. So, pag may nagsabing there is no objective truth, di ba? Ano sasabihin mo dun? Anong itatanong mo sa kanila? Di ba? Ano yung tamang tanong? Sabi mo lang, is that objectively true? Oh, di ba? Is that objectively true? Again, sabi natin, objective truth means truth that does not depend on anyone's opinion. Diba? Actually, kung titingnan mo naman, truth by nature should be objective. Diba? Kaya nga yung mga terms na my truth, diba? I have to live my truth. Diba? Walang ganon. If something is true, hindi yan true lang para sa'yo. It should be true for everybody. Diba? That's the nature of truth. Diba? So yung mga my truth, I want to live my truth. Diba? Ang sabi nga dyan ng isang political analyst, si Ben Shapiro, sabi niya, there is no such thing as your truth, diba? Only the truth in your opinion. Diba? Lapit, diba? So kung babalikan natin yung term na yung sentence na there is no objective truth, yan yung tinatawag ng mga philosophers na self-defeating statements. Diba? Self-defeating. Ibig sabihin, by its own standards, it cannot live up by itself, di ba? Or more technically, tinatawag nilang self-referentially incoherent proposition. Kasi nga naman, yung standard na binabanggit ng statement na yun, pag in-apply sa sariling statement na yun, hindi siya nagli-live up doon sa standard, di ba? So, ano yan parang yung mga statement niya na parang truth is relative. Ganon din yan, di ba? Pag may nagsabing truth is relative, ano yung tanong mo? Sabi mo, is that a relative truth? Pag may nagsabing, that is true for you but not for me, paano mo yan sasagutin? Di ba? Sabi mo, is that statement true for you but not for me, or is it true for everybody? Di ba? So, yun yung mga inconsistent. Like, halimbawa, lately lang, no? Nabasa ako sa Facebook. You should not impose, only suggest. Di ba? Tapos ni-reply ko siya, sabi ko, are you suggesting or imposing? Di ba? Di ba? Makakilala nyo yun. Pero friends kami, no? Kaya mag-alala, no? Ayun, di ba? So, medyo may inconsistency doon, di ba? So, ito yung matinatawag again na self-defeating statement. So, syempre, if the premise there is no objective truth is doubtful or inconsistent, hindi ka pwedeng pumunta doon sa conclusion na there is no objective morality, di ba? If the premise is doubtful, the conclusion is doubtful. Okay? Okay, so ngayon nakita natin na with regards
moral subjectivism, makita natin na yung mga arguments given for moral subjectivism can be responded to, no? So, kaya siyang sagutin. Basta alam mo lang kung paano sasagutin yung mga argumento na ito, di ba? Diniscuss na natin. Pero hindi pa rin tapos ang usapan kasi sa susunod, pag-usapan naman natin yung moral conventionalism. Baka nga naman hindi siya nagre-rely sa individual. Morality is not relative to individual. Pero baka naman morality is relative to society. Di ba? Mas malawak yun. So, yun yung mga i-discuss natin sa susunod na lecture series. Okay? Pero sa ngayon, yun lang muna. So, thank you and see you in the next one.